Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Juan, isang kilalang eksperto sa larangan ng kalusugan at nutrisyon ng mga bata. Ngayong araw, bibigyan ko kayo ng kaalaman ukol sa growth monitoring and promotion. Merong tatlong instrumento na maaaring magamit sa pagsusuri ng nutrisyon. Una, Electronic Operation Timbang Plus Tool version 2 o EOPT Plus version 2. Ang EOPT Plus version 2 ay isang programa sa computer na ginawa upang mapabuti ang kahusayan at kawastuhan sa pagsusuri ng nutritional status. Kaya ng EOPT Plus version 2 na i-compute ang nutritional status gamit ang WHO Child Growth Standards Z-scores. Una, i-download ang EOPT Plus version 2 mula sa website ng National Nutrition Council. Pangalawa, buksan ito gamit ang Microsoft Excel. Pangatlo, sa worksheet na NUT Status Tool sa cell KV6, piliin ang angkop na paraan ng pagsusuri ng nutrisyon. Pang-apat, sagutan ang unang hilera at kumpletuhin ang mga hinihinging impormasyon ng bata. Panglima, sa hanay ng M, N at O, makikita ang nutrisyon ng bata. National Nutrition Information System o NNIS mobile application. Kinokolekta ng NNIS ang mga impormasyon para sa OPT+. Ito ay binuo ng National Nutrition Council ayon sa Section 6 ng Republic Act 11037 o Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act. Ang NNIS ay katulad ng EOPT Plus version 2, ngunit imbes na gumamit ng computer, cellphone naman ang kagamitan para rito. Sumangguni sa NNIS User's Manual para sa bawat hakbang ng paggamit ng application. Growth chart. Hindi tulad ng EOPT Plus at NNIS, ang growth chart na matatagpuan sa Early Childhood Care and Development o ECCD card ay hindi nagko-compute ng nutritional status. Sa halip, ay mano-mano mong titingnan sa chart ang posisyon ng mga nakuhang impormasyon. Ang length or height for age ay nagpapakita ng naging haba o taas ng bata na ayon sa kanyang edad. Ang indicator na ito ay nakakatulong sa pagtukoy ng mga bata na stunted o bansot dahil sa pangmatagalang kakulangan sa nutrisyon o madalas sa pagkakasakit. Gamitin ang alinman sa tatlong instrumento sa pagsusuri ng nutrisyon upang mapabilis matukoy ang tamang length or height for age. Ang weight for age ay nagpapakita ng timbang ng bata ukol sa kanyang edad. Ang indicator na ito ay ginagamit upang matukoy kung ang isang bata ay underweight o severely underweight, ngunit hindi ito maaaring gamitin sa pag-classify ng isang batang bilang overweight o obese. Gamitin ang alinman sa tatlong instrumento sa pagsuri ng nutrisyon upang mabilisang matukoy ang tamang weight for age. Ang weight for length o height ay nagpapakita ng timbang na proportion sa haba o taas ng bata. Ang indicator na ito ay ginagamit kung hindi alam ang edad ng bata, halimbawa, sitwasyon ng refugees. Ang weight for length or height charts ay nakatutulong sa pagtukoy ng mga bata na may low weight for height na maaaring maging wasted o severely wasted. Maaari rin itong gamitin sa pagtukoy ng overweight at obesity sa mga batang may edad 5 taong gulang pababa. Gamitin ang alinman sa tatlong instrumento sa pagsusuri ng nutrisyon upang mabilisang matukoy ang tamang weight for length or height. Ang body mass index for age ay isang indicator na ginagamit upang matukoy ang nutritional status ng mga 5 hanggang 19 na taong gulang. Ito ay nakakatulong din sa pagtukoy ng overweight at obesity. Pagsusuri ng mid-upper arm circumference o MUAC values. Ang pagkuha ng mid-upper arm circumference o MUAC ay isang paraan upang malaman kung may acute malnutrition ang mga bata edad 6 to 59 na buwan. Ito ay ginagamit lalo na tuwing may emergencies o sakuna. Sa pagsusuri ng nasukat na MUAC para sa mga bata, ito ang ginagamit na cut-off points at klasifikasyon. Sa mga buntis, ang MUAC ay ginagamit upang malaman kung sila ay nutritionally at risk. Sa pag-interpret ng nakuwang sukat para sa buntis, kapag ang sukat ay mas mababa sa 23 cm,
masasabi na nutritionally at risk ang isang buntis. Upang maunawaan natin ng lubusan ang paglaki ng bata, kailangan pamilyar din tayo sa paggamit ng growth chart. Ang mga nakuwang sukat ay kinakailangang i-plot sa angkop na growth charts na makikita din sa Early Childhood Care and Development Card. Ang mga indicator gaya ng length or height for age, weight for age, and weight for length or height ay dapat i-plot sa charts upang makabuo ng line graphs na nagpapakita ng rank ng sukat ng bata. A. Pag-plot ng length or height for age. Piliin ang growth chart na angkop para sa batang babae o lalaki. Alamin ang edad at i-plot ito sa corresponding na vertical line, hindi sa pagitan ng vertical lines. Hanapin naman ang eksaktong lugar ng length o height sa pagitan ng horizontal lines. Gawin ito ng mas precise hanggat maaari. Kapag na-plot na ang points para sa dalawa o higit pang pagbisita, iugnay ito gamit ng isang tuwid na linya upang mas makita ang trend. Halimbawa, B. Pag-plot ng weight for age. Piliin ang growth chart na angkop para sa batang babae o lalaki. Alamin ang edad at i-plot ito sa corresponding na vertical line, hindi sa pagitan ng vertical lines. Hanapin naman ang eksaktong lugar ng timbang sa pagitan ng horizontal lines upang ipakita ang sukat ng timbang na 0.1 kilograms halimbawa o 7.8 kilograms. Kapag na-plot na ang mga puntos para sa dalawa o higit pang pagbisita, iugnay ito gamit ang tuwid na linya upang mas makita ang trend. Halimbawa, C. Pag-plot ng weight for length or height. Piliin ang angkop na growth chart para sa batang babae o lalaki. Alamin ang taas at i-plot ang haba o taas sa corresponding na vertical line. Halimbawa, 75 cm o 78 cm. Tandaan, kinakailangan na eksakto ang sukat sa pinakamalapit na buong sentimetro. Halimbawa, i-round down kung 0.1 to 0.4 at round up kung 0.5 to 0.9. I-plot ang timbang sa corresponding na horizontal line ng mas precise kung maaari. Kapag ang points ay na-plot para sa dalawa o higit pang pagbisita, iugnay ito gamit ang isang straight line upang mas makita ang trend. Halimbawa, pagsunod sa pagtimbang at pagsukat ng tangkad. Mahalaga na namomonitor ang timbang at tangkad ng bata dahil anumang oras ay maaari itong bumaba mula sa normal. Ang protocol ng OPT Plus ay nagtatakda ng mga sumusunod na monitoring activities. Monthly, para sa mga batang may edad 0 to 59 buwan na classified bilang underweight at wasted o MW/MAM at SAM at lahat ng mga batang may edad 0 hanggang 23 na buwan. Semestral, kada 6 na buwan, para sa mga batang may edad 24 hanggang 59 na buwan na may normal na nutritional status. Bukod sa tamang pag-assess sa paglaki ng bata, mahalaga din na tayong mga health at nutrition worker ay marunong ng tamang pakikipag-usap sa mga nanay o tagapag-alaga. Ito ang isa sa napakahalagang hakbang para mas bumuti pa ang paglaki ng isang bata. Alamin natin ngayon ang mga hakbang para sa matagumpay na growth assessment at counseling na ayon sa World Health Organization. Narito ang mga hakbang para sa matagumpay na growth assessment at counseling. Letter A. Ipakita ang interes sa bata. Tignan siya, ngumiti, at tawagin sa pangalan upang siya ay magtiwala at maging panatag sa iyo. Letter B. Obserbahan din ang interaksyon ng bata at ina o tagapag-alaga at tignan ang mga palatandaan na maaaring mangailangan ng higit na atensyon. Letter C. Ipaliwanag sa ina o tagapag-alaga kung bakit kailangan mong kunan ng sukat ang bata at kinakailangan ang kanyang tulong upang magawa ito ng tama. Gabayan siya sa pagtulong sa iyo.
Letter D. I-plot ang mga sukat sa chart, ipakita ito sa ina at ipaliwanag sa kanya kung paano lumalaki ang kanyang anak. Iugnay ang usapang ito sa pagpapakain, sa pag-aalaga, pagprotekta at pagpapalakas sa bata. Letter E. Purihin ang magulang para sa health-promoting behaviors na kanyang pinapractice para sa malusog na paglaki ng bata. Letter F. Kapag pinag-uusapan na ang posibleng mga sanhi ng mabagal na paglaki, isama ang magulang sa usapan at hayaan siya mismo ang magtukoy ng mga posibleng sanhi. Letter G. Makinig ng mabuti ng may malasakit at hikayatin ang mga magulang na gumawa ng mga hakbang na kaya niyang gawin. Letter H. Makipagtulungan sa ina o tagapangalaga sa pagtukoy ng mga solusyon na makaka-improve ng paglaki ng bata. Letter I. Limitahan sa 1 o 2 payo ang ibigay na nasa tingin mo pinaka-importante at ayon sa pangangailangan. Letter J. Tanungin ang magulang para masigurado na nauunawaan niya ang mga rekomendasyon. Letter K. Magkaroon ng kasunduan kung kailan babalik ang bata at tagapag-alaga para sa follow-up monitoring. Sa masinsinang pakikipag-usap o counseling sa mga magulang o guardian ng bata, mahalaga na tama at pare-pareho ang mga mensahe at payong ibinibigay natin. Narito ang mga key message na dapat tandaan base sa iba't ibang sitwasyon ng counseling. A. Normal ang timbang at haba o sukat ng bata. Purihin ng magulang o guardian sa maayos na pag-aalaga at pagpapakain sa kanyang anak o alaga. Iugnay ito sa maayos na paglaki ng bata na makikita sa normal na growth trend sa ECCD card. Sabihan ng magulang o guardian na ipagpatuloy ang maayos na pag-aalaga sa bata o sanggol sa pamamagitan ng regular na pagbisita sa health center para sa growth monitoring at promotion, pagkumpleto ng mga bakunang kailangan, pagpapatuloy ng pagpapasuso, tamang pagpapakain sa mga bata, at pagsali sa mga nutrition education class na inoorganisa sa barangay. Hikayatin din ng magulang o guardian na dalhin ang bata sa health center sakaling ito ay magkasakit para sa agarang interbensyon. Bigyang diin na handang tumulong ang health center sa pamamagitan ng mga community nutrition workers sa mga pamilya pagdating sa usaping nutrisyon. Ang pagbaba ng linya ng growth trend ng bata ay maaaring dahil sa paulit-ulit na sakit o kakulangan ng tamang pag-aalaga at pagpapakain. Sa ganitong sitwasyon, tandaan ang mga sumusunod. Kung may sakit ang sanggol edad 6 na buwan pababa, pasusuhin ito ng madalas upang mas maraming antibodies ang makuha niya sa breast milk bilang panlaban sa sakit. Kung mahina ang pagpapasuso ng sanggol, maglabas ng breast milk ang ina o breast milk expression at ipainom ito sa bata gamit ang maliit na baso o malinis na lalagyan. Tulungan ang ina sa tamang breast milk expression. Para sa sanggol, edad 6 na buwan pataas na may sakit. Ituloy ang pagpapasuso at bigyan siya ng sapat na dami ng pagkain, paunti-unting ngunit madalas na pagpapakain. Bigyan siya ng pagkaing madaling matunaw at iwasan ang matataba at maanghang na pagkain. Panatilihing malinis ang mga kagamitan, bahay at paligid ng sanggol upang makaiwas sa mga sakit. Dalhin agad sa health center para sa agarang intervention. Pataas ang growth trend ng bata or overnutrition. Ituloy ang pagpapasuso para sa mga batang edad 6 na buwan pababa. Kasama ang gatas ng ina, bigyan ng sapat na pagkain ang bata at limitahan ang pagbibigay ng mga pagkaing matatamis at matataba. Gabayan ng magulang o guardian sa tamang dami ng pagkain na naaayon sa edad ng kanyang anak. Engganyohin ng mga magulang at tagapag-alaga na bigyan ng oras sa paglalaro ang bata. Maglaan ng isang lugar sa bahay na magagapangan o mapapaglaruan ng sanggol. Regular na pagbisita sa health center para sa growth monitoring. Sa ating pag-aaral ngayon, ating napagtibay na mahalaga ang mga kaalaman at tamang hakbang sa pag-unawa at pagbibigay counseling para sa optimal na kalusugan at paglaki ng bata. Maraming salamat sa inyong pakikinig at paglahok sa ating espesyal na pagsasanay sa Growth Monitoring and Promotion.
Sana ay nakatulong ito sa inyong mga gawain. Huwag mag-atubiling magtanong o magpatuloy sa inyong pagsasanay. Hanggang sa muli, mabuhay po tayong lahat!